Mga senyales na dapat ka na mag-intermittent fasting para sa ikabubuti ng iyong kalusugan. Number 1, kapag nagising ka na pumapait na yung panlasa mo, mapait o kaya umaasim o maasim, di ba? So, palatandaan niyan na yung mga kinain mo sa dinner mo hindi na natunaw. So, kapag pumait yan, ibig sabihin yung mga carbohydrates, kinonvert lang into alcohol ng mga bacteria. Okay, yung kanin, yung mga tinapay, at lahat ng carbohydrates. Okay? So, at kapag naman maasim, ibig sabihin yan ay yung mga protina ay kinonvert ng mga bacteria into acid. Oo, at saka mga toxic gases. Kaya utot ng utot din. Okay? So, kapag ikaw ay nagising na maasim o mapait ang panlasa mo, ibig sabihin, mas maganda mag-intermittent fasting or 2 meals a day ka na lang. Number 2, nahihirapan kang makatulog sa gabi. Oo, paikot-ikot ka na lang. O kaya naman ay kapag nakatulog ka naman ay nananaginip. Yun. So, palatandaan niya na kailangan mo talaga mag-intermittent fasting. 2 meals a day na lang. Ang pangatlo naman ay yung kapag bagsak na yung immune system mo. Palagi kang sinisipon, lagi kang tinatrangkaso, laging may singaw, yung dito may mga sugat, canker sores, so mouth sores, ayan. Palatandaan na bigyan mo ng pahinga yung katawan mo para makaregenerate siya, yung mga good bacteria dumami uli. Pang-apat, kapag bumabaho na yung hininga mo, o kinabukasan pagtingin mo sa dila mo, naku, ang daming mga coating sa dila, tapos mabaho yung hininga, ayan, palatandaan na nahirapan na yung digestion mo, yung panunan mo, kaya mas maigi iwanan mo na yung third meal. Oo. Mag-aralan mo mag 2 meals a day. Then, pang-5, nagsisipaglabasan na yung mga pimples mo dyan. Oo. May mga acne o kaya mga unusual na mga skin problem dyan. Oo. Pwedeng hindi rin sa face, pwedeng sa ibang parte ng katawan. Obserbahan mo rin yun. O baka may mga nakakain ka kasi na hindi na natutunaw. Oo. Minsan kahit nga dito sa likod may mga pimples din. Di ba? Okay. Pang-anim, bagsak na yung vitality mo. Palaging masakit yung ulo mo. Ayan. So, mas maganda na pahingahin mo na. Yung third meal, tanggalin mo na muna para makapagpahinga siya. Hindi na siya magtuloy-tuloy sa pagda-digest. Kasi pag tuloy-tuloy din siya, busy ka, stress ka sa maghapon, tapos kakain ka pa ng pagkain ng mga hard to digest o kaya kanin sa gabi. Tapos may ulam, naku, pahirap yun sa katawan mo. Then, kapag pampito naman po is yung bumibigat na yung timbang mo. Ibig sabihin dumadagdag, nag-overweight na, lampas na sa ideal weight. Ayan. Pagkakataon mo na yan, panawagan na yung katawan mo, nananawagan na magpahinga ka naman sa third meal. Okay? Then, pang-8, kapag may brain fog ka na, ibig sabihin naglo-loading na yung brain mo, matagal magresponde. Ano nga yun? Parang ganun, may mga memory loss na. Mahina na yung performance mo throughout the day, hindi ka na naging productive. So, ibig sabihin, may mga clogging or pagbara dito sa bituka kasi magkamukha yung ating bituka at saka yung brain. Magkakonektado po yan. Kung ano yung nakabara dyan, nakabara din yung sa ating brain. Okay? Then, pang-siyam is kapag may malalang sakit ka na. Oo. Anong ibig sabihin nun? Mga chronic diseases. Oo. So, may iba, exception dito na pwedeng, diabetes, kailangan talaga may guidance ng expert. Kailangan mong tanungin mo rin yung mga doctor mo o kaya magpa-guide ka kagaya sa amin na bago ka mag-intermittent fasting para hindi ka naman mag-collapse. Delikado yun. Oo. Baka mag-collapse ka. So, kagaya ng iba't ibang mga sakit like cancer, mga malalang sakit, mas maganda na i-preserve natin yung brain energy, we call it vitality, instead of giving it more energy papunta sa digestion, papunta sa pagtunaw, i-reserve na lang natin yan papunta sa healing, sa pagre-repair, sa paglalabas ng dumi. So, nagkakaroon kasi ng autophagy. Ibig sabihin, mas nire-recycle ng katawan yung mga mahinang cells o gagamitin yung raw materials to become stronger and efficient or effective na mga cells. So, autophagy ang tawag dyan. Nangyayari yan kapag nagto 2 meals a day lang tayo. Okay? Ngayon, ang tanong, anong oras dapat nagto 2 meals a day? Oo.
So, anong oras yung first meal at saka second meal? So, kailangan mayroong 5 to 6 hours apart. Depende yan sa ano. Wala naman tayong tinatawag na strict talaga na dapat sundin. O, kung halimbawa, after 5 hours, nagutom ka na, kumain ka na. Okay? So, ito sa base sa experience, sa mga nare-research natin, ang mainam is yung between 6 to 7 a.m. breakfast o almusal, between 6 to 7 a.m. At saka yung lunch is alas 12 hanggat o kaya naman between 12 to 1 p.m. So yan, kapag let's say alas 6 ka kumain tapos alas 11 nagutom ka na, okay lang din naman yun kasi 5 hours naman yung pagitan. Pero kung hindi pa at kaya pa namang alas 12, ayun, 6 at saka 12 or 7 at saka alauna ng hapon. So ganun po. Ngayon, bago tayo magtapos, may i-share lang ako sa inyo itong napakagandang binanggit sa Ministry of Healing, page 321. Ang sabi dito, kung gusto mo maging healthy ha, ito sundin nyo to. The practice of eating but 2 meals a day is generally found a benefit to health. So, ano daw? Yung pagpapractice ng 2 meals a day ay malaking tulong, benepisyo sa ating kalusugan. Yet under some circumstances, persons may require a third meal. This should, however, if taken at all, be very light and of food most easily digested. So, maganda yung 2 meals a day generally. Pero kapag hindi maiwasan, gutom ka rin talaga, kumain ka ng third meal. Pero, ang advice dito, kailangan mas magaan lang o kaya magaan lang or easy to digest, light and easy to digest lang yung ating third meal or dinner. Fruit or cereal, coffee are the foods best suited for the evening meal. So yung mga madali lang matunaw, tsaka something hot din, maganda rin yun, o kaya mga fruits lang. Ayun, kapag ganun ang ginawa nyo, mas maganda yung tulog at tsaka pagkagising, refresh kayo. So I hope nakatulong ito.